Hello sir at sa iyong mga tagapainig. Ako nga pala si Edward. Sa GF ko tong account na ginagamit ko. Gusto ko lang mag-share ng karanasan ko sa isang classmate ko noon back in 2014. Nasa 4th year high school ako noon. First day ng school at kakatapos lang ng last class namin noong araw. Tinawag ako ni Zin para mainig ng music sa phone niya. Kukunti pa lang kasi sa amin yung may phone noon na may music kasi nakatira lang kami sa isang probinsya. Tumabi ako sa kanya at nakinig ng music. Di ko na rin maalala kung ano yung pinapainggan namin noon. Nagkakrap siya ng picture ng crush niyang babae. Ang sabi niya, malapit na raw siyang sagutin ng nililigawan niya. Nang biglang tumunog yung bell para mag-uwian na lahat ng mag-aaral sa hapon na yon. Magkaklase nga pala kami ni Zin simula ng 3rd year. Galing kasi siya sa kilalang paaralan sa syudad. Hindi ko nga alam kung bakit sila lumipad noon dito. Sinabihan ko si Zin na sumabay na kaming umuwi kasama yung ibang kaklase namin. Sabi niya ay mamaya na lang daw siya uuwi at may gagawin pa habang naatingin sa naglalaro ng soccer. Take note po sir, may history po si Zin ng heart surgeries nung bata pa siya. May butas po kasi yung puso nito. Ang sabi raw ng doktor niya pagkatapos ng surgery na 99% safe na raw siya. Kaya nung hapon ay umuwi na ako kasama ng ibang kaklase namin. Mga 5:30 na yon ng hapon, binalitaan kami ng kapitbahay ko na namatay daw si Zin. Ang sabi, bumubula daw yung bibig nito, parang inatake sa puso habang naglalaro ng soccer. Dinala daw nila ito sa ospital pero dead on arrival na. Muslim po si Zin. Kailangan kinabukasan ay mailibing na ito ng hapon. Kaya walang klase nung hapon sa buong paaralan bilang pag-alala sa kaklase naming yon. Pero sa gabi pa lang ng pagligo ng katawan ni Zin, malakas na yung paramdam niya sa akin. Yung tipong maririnig mo yung iyak niya sa bahay nila talaga. Kaya tinanong ko yung ibang kaklase ko kung may naririnig ba silang iyak. Ang sabi nila ay oo. Sabi ko na hindi yung nasa loob ng bahay. May iba pang umiiyak na wala sa loob ng bahay. Nandoon sa Japanese bamboo. May Japanese bamboo kasi si Zin doon sa bahay nila. Yung one set apart na bamboo na kulay yellow ang katawan. Doon ko talaga naririnig yung iyak pero wala namang katao-tao doon kasi madilim at malayo sa mga bahay na. Bigla na lang akong kinilabutan. Yung huling paramdam ni Zin ay nung 5th death anniversary niya. Mga 2019 yata yun. Nagpakita sa akin si Zin sa panaginip. Ang sabi niya ay maglaro daw kami ng habulan na para bang nasa high school pa kami. Ang sabi ko ay ayoko. Kasi bigla ko na lang naisip na pag may nag-aya daw sa iyo na isang patay sa isang panaginip, masama raw sinyales yon. Kumbaga para ang sinusundo. Sinabihan ko siya ng patagal ka ng patay Zin. Tugon naman niya ay alam ko at bigla na lang akong nagmulat mula sa pagkatulog. Nung araw na yon ay pumunta kami sa mga matatarik na bundok para magdala ng seedlings ng prutas at kahoy para maging taniman ng magsasaka under ng DENR projects at organizations ni Papa. Pero sa pag-uwi namin, muntik na kaming madisgrasya at malapit nang mahulog sa isang pampang yung aming sinasakyan. Doon ko nga biglang naalala yung paanyaya ni Zin sa panaginip ko. Mabuti na lang talaga ay hinindihan ko yung paanyaya niyang maglaro kami. Dahil kung pumayag ako, malamang ay tuluyan kaming nadisgrasya. Magandang araw po Sir Bob. Share ko lang po yung experience kong kababalaghan nung bata pa ako. Sana ay mapainggan ko ito sa inyong channel. Maraming salamat in advance at God bless. Yung unang story ko sa probinsya namin nung maliit pa ako sa isang barangay sa Laguna. Meron kaming kabarangay na magandang lalaki. Itago na lang natin siya sa pangalang Lito. Si Kuya Lito ay nasa edad 20, taong 1990s. Talaga namang gwapo
makisig at mistiso sa aming barangay. Yung pamilya niya ay may lahing Kastilain, kaya yung mga kababaihan sa baryo namin ay talaga namang laging sinasadya yung kanilang tindahan na nasa kabilang kanto pa para lang masulyapan yung kagawapuhan niya. Pero itong si Kuya Lito ay medyo may pagkamasungit at kilala na namin siya na masyadong malinis sa katawan, ayon na rin sa mga kaanak at ina nito. Pero kahit masungit si Kuya Lito, ako na 11 pa lang noon ay nagka-crush na sa kanya, na lagi ring bumibili at sabik pang inuutusan ni nanay para lang masulyapan ko si Kuya Lito. Nung bakasyon namin sa eskwelahan, buwan ng Mayo noon, nautusan ako ni inay na bumili ng kape at asukal. Iniwan ko pa yung mga kalaro ko sa tumbang preso at masaya ko namang sinang-ayunan yung utos ni nanay. Dali-dali akong pumunta sa tindahan ni Kuya Lito. Nung malapit na ako, siguro mga 10 talampakan yung layo, napansin kong may matandang pulubi sa harap ng tindahan ni Kuya Lito. Nung nasa tapat na ako, nasaksihan ko kung paanong sigawan ni Kuya Lito yung kawawang matandang pulubi na nangihingi ng limos. Ang sabi pa nga ni Kuya Lito, "Ikaw tanda, lumayas ka sa tindahan ko. Ang pangit at ang baho mo, ang dumi mo pa." Pweh, hindi pa nga nakontento si Kuya Lito at dinuraan pa niya ito. Nung mga oras na yon, naawa ako sa matanda. Kaya nung binigyan ko siya ng barya ng 2 piso, sa mga batang 90s at mga matatanda na dyan, yun yung lumang design na mala-hexagon shape na Cocos Nucifera pa ang barya. Napatungo ang matanda sa akin at may sinabing lengguwahe na hindi ko naintindihan. Hinaplos pa niya yung kamay ko na para bang ibig sabihin ay salamat. Nakita yun ni Kuya Lito at umismid na patalikod siya sa amin. Umalis na yung matanda at ako rin umalis sa ibang direksyon. Naisip ko noon na kinaaling Esther na lang ako bibili. Ang kaso, yung utos ni nanay na asukal at kape ay maliit lang yung nabili ko dahil nga kulang sa pera. Nasabi ko na lang kay inay na nilaglagan ako ng 2 pesos kaya maliit lang yung nabili ko. Simula noon ay hindi na ako bumili pa sa tindahan ni Kuya Lito kasi masama pala talaga yung ugali niya. Kumbaga, na-turn off ako. Pakalipas siguro ng 1 buwan, nabalitaan namin na si Kuya Lito ay nakaburol na. Headline yon sa barangay namin at maraming taong pumunta. Halos yata lahat sa barangay namin, especially mga dalaga at kababaihan, nalungkot. Ako naman bilang batang tsismosa curious, sumama sa inay ko na nahikiramay at pupunta sa burol. Si inay kasi at yung nanay ni Kuya Lito ay magkababata nung high school. Kaya sa kwentuhan nila sa kusina, nakinig ako ng palihim na kunwari bisibisihan akong kumakain ng biskwit. Sa kwentuhan nila ni inay, nasabi ni Aling Teresa na ang anak niya ay hindi naman sakitin. Pero nung nakaraang buwan ay nagtaka sila kung bakit bigla na lang itong parang balisa. Biglang kumakati yung katawan na may mga pantal na parang kinagat ng hantik, yung malaking pulang langgam. Yung mukha niya nagkaroon ng maraming tigyawat, tapos yung kanang kamay niya ay hindi na normal. Unti-unti raw lumiliit. Mas maikli na kaysa sa kaliwa. Hindi na rin daw makakain ng maayos si Kuya Lito kasi masakit daw yung dila kada susubo ng pagkain o iinom ng tubig. Pinagamot na raw nila ito sa bayan at dinala na rin sa Maynila, pero wala namang makitang komplikasyon yung mga doktor sa test sa lab at niresetahan lang ng gamot. Magtatagal lang daw na 3 araw, pinauuwi din. Lumala yung pakiramdam ni Kuya Lito at unti-unting bumagsak ang katawan nito at namayat. Kalaunan ay namatay. Marami pa silang napagkwentuhan pero hindi ko na pinakinggan kasi nagpaalam ako kay Aling Teresa na sisilipin yung kabaong ni Kuya Lito. Gumamit pa ako ng bangkito na kahoy para tumungtong at sumilip sa kabaong. Laking gulat ko na nag-iba yung itsura niya. Sobrang naging butot balat na siya, tapos maraming allergies sa balat at tigyawat. Tapansin ko rin yung kamay niya sa kanan ay parang may polio. Hindi lagpas yung braso niya sa barong niya
at hindi pantay sa kaliwa na nakausli yung kamay sa barong. Hindi naman nila nilagay yung kamay sa may tiyan, pagkus sa gilid lang ng katawan. Napansin ko rin na amoy baygon sa paligid ng ataol. Tapos may mga nakapilang itim na langgam. May mga maliit na ipis, langaw at iba pang insektong nakapaligid sa kabaong ni Kuya Lito. Kaya naman buwaba na ako ng bangkito at umalis pabalik ng kusina kung saan andoon si Inay at si Aling Teresa na nag-uusap pa rin. Matamlay ang mga mukha nila. Naalala ko lang umalis kami sa burol ni Inay na hindi man lang siyang sumilip sa kabaong ni Kuya Lito. Ayon kay Inay, malamang sa malamang ay nabarang si Kuya Lito. Ito naman po ang second story. Si Tio Elias ang paborito kong tiyuhin at punsong anak ni na Itay. Si Tio Elias makulit, masayahin at kwelang kausap. Siya ang napag-utusan ng lola ko na mag-alaga ng bukid nila sa Mindoro dahil siya yung hindi nakatapos sa magkakapatid dahil nagbulakbol nung kabataan niya. Masaya naman niya yung tinanggap dahil relax daw sa bukid at tahimik. Malayo sa polusyon, ika nga. Naalala ko kapag dadalaw ang Tio Elias sa amin sa Laguna, dala yung owner stainless jeep niya na puno ng saging na saba at bigas. Binibigay o pinapamahagi niya sa iba pang kapatid at sa amin ni Itay yon. Lagi pa nga niyang niloloko kung kailan daw ako sasama sa Mindoro para naman mamasyal sa dagat at marami daw unggoy doon sa gubat na kulay puti. Hindi ko alam kung totoo yung sinasabi ni Tio na may white monkey. Si Tio Elias kasi ay mahilig din maipag-inuman, kada anihan o may piyesta kahit sa ibang bayan sa Mindoro. Marami siyang kaibigan doon at marami rin siyang natutulungan, lalo na sa utang ng bigas na hindi naman niya halos nasisingil, lalo't alam niyang kapos din yung mga taong lumalapit sa kanya. Isang araw, nakatanggap na lang kami ng balita mula sa asawa ni Tio Elias. Analog phone pa lang noon. Napatay na raw ito. Hindi naman maapaniwala si na Itay kasi wala naman sinabing sakit itong nararamdaman at nasa 30s pa lang naman yung edad niya noong mga panahon na yon. Agad na pumunta silang magkakapatid at yung lola ko sa Mindoro. Naalala ko buwan ng Abril yon, Lunes. Hindi na kami naisamang magpipinsan, kaya naiwan na lang kami sa bahay ng isa naming pinsan kasama si Tia Aneng na asawa din ng kapatid ni na Itay. Wala namang naikwento si Tia Aneng kung anong nangyari doon. Basta sabi raw niya na sa susunod na Sabado daw ililibing si Tio Elias. Dumating ang Huwebes, huling burol ni Tio Elias, mga bandang 8 PM yon. Nakaupo kaming magpipinsan sa kahoy na hagdan sa bahay ni na Tia Aneng. Kaatapos lang namin maghapunan at nagkukwentuhan ng tungkol kay Tio. May naramdaman kami at narinig na 5 tunog na hakbang sa hagdan na kahoy. Bali 20 steps yung hagdan kaya ramdam namin at dapat ay may makita kaming umaakyat. Lahat kami ay nagkatinginan kasi lahat kami ay nakaupo doon. Sinabi na lang ni Pinsang Bino, anak ni Tia Aneng, na manood kami ng TV sa sala. 3 linggo ang nakalipas. Saka palang nakauwi sina Lola, Itay at mga kapatid niya galing Mindoro. Kita pa rin namin sa mukha nila ang kalungkutan sa pagkawala ng bunso nilang kapatid. Nung tanghalian, nag-usap-usap sila at yung iba ko ring tiyahin kung anong nangyari sa aming Tio Elias. Ito yung eksaktong narinig ko sa kwento ni Lola at Itay. Naipagpiyesta daw itong si Tio Elias sa Karatig Bayan at naipag-inuman kasama yung ibang kaibigan na magsasaka. Umuwi din naman daw agad sila pagkatapos ng 8 PM. Kinabukasan, pagkagising ni Tio ay nagsusuka na raw at namumula ang mga mata nito ayon sa asawa ni Tio Elias. Agad naman daw siyang dinala sa malapit na health center. Sabi ay epekto lang daw ng pagkalasing at binigyan lang ng ORS para hindi ma-dehydrate at paracetamol. 2 araw ang makalipas ay hindi raw ito makadumi ng maayos. Sinabi pa nga ni Tio na para daw nasusunog yung tiyan niya. Makalipas ang 1 oras, bumulagta na raw ito sa may silong ng bahay kubo at ilang minuto lang ay nalagutan na ng hininga.
Sa kwentong yon ng asawa ni Tio ay hindi makapaniwala sina Lola at mga kapatid ni na Itay. Kaya nagpaimbestiga sila o humingi ng tulong sa pulisya. Pina-autopsy din nila yung bangkay ni Tio Elias. Laking gulat nila na bulok lahat ng laman loob ni Tio. Ayon sa mga matatandang nakausap nila sa probinsya ng Mindoro, yung pagkamatay daw ni Tio Elias ay tinatawag na daw-daw, na kung saan may taong natuwa o nagalit sa'yo kaya pinakain ka ng laso na nakalagay sa kuko. Idaw-daw ang kuko at ihalo sa inumin bago iabot sa biktima. Ganun daw yon. Hindi rin naresolba ang investigasyon kung sino sa mga nakainuman ni Tio ang nagdaw-daw sa kanya, sapagkat ayon sa mga kaibigan na kasama niya, 4 na bahay daw ang napuntahan nila sa pamamiesta. Napaka-misteryoso lang nang nangyari sa kanya. Nakakatakot isipin na kahit gaano kakabuting tao ay pwede ka pa rin gawan ng masama. Good afternoon po, Sir Bob. Gusto ko sanang i-share yung karanasan ko na hindi makakalimutan sa lugar na pinagtrabahuhan ko po. Tawagin na lang akong Lynn, tubong Leyte, pero kasalukuyang nakatira sa Parañaque. Nagtatrabaho po ako sa isang private hospital. Nangyari to 2 years ago. Sariwang-sariwa pa sa akin yung nangyari ng gabi na yon at sa ward ako naka-assign. Isang beses, tumawag sa station namin yung admitting department para mag-prep ng room kung saan may admission. Tapos ako naman, dali-daling kumuha ng mga agamitan para ihanda ang room. Pumunta ako sa nasabing room na pinapahanda. At nang buksan ko yung pinto, iba agad yung naramdaman kong takot. Basta iba po sa pakiramdam. Binuksan ko yung ilaw. Dilatag ko yung sapin ng bed. Tapos nakita kong bukas yung pinto ng CR at madilim doon. Una ko pong nilapitan yung ref para isaksak. Tapos dahan-dahan ako pumunta sa pinto ng CR. Akpang papasok ako sa loob at pipindutin yung switch ng ilaw. Nang parang may naaninag akong may nakaupo sa ilalim ng sink. Hindi ako nakagalaw ng mga oras na yon. Mahigpit lang ang pagkakahawak ko sa doorknob na para bang nanigas yung buong katawan at hindi maagalaw. Damang-dama ko yung bilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko siya gaanong maaninag, pero alam ko na isang batang lalaki yon. Nakaupo na hawak-hawak niya ang tuhod niya na parang niyayakap to. Sa isip ko, nagdadasal na ako na sana ay maigalaw ko na yung katawan ko. Alam ko na atitig sa akin yung bata. Grabe yung takot ko nun. Pakiramdam ko ay hihimatayin nga ako. Naagalaw lang ako nang biglang yung main door ay tumunog dahil sa paghampas nito sa dingding. Pero nakapagtataka kasi wala naman pong hangin. Basta na lang yun gumalaw at humampas sa dingding. Kaya nang maigalaw ko yung katawan ko, kumaripas na ako ng takbo pabalik sa station. Nagtataka pa nga sila kung bakit ako tumatakbo. Saka ko lang kinuwento sa kanila yung nangyari. Basta buong gabi na yon, sama-sama kaming pumupunta sa mga rooms ng pasyente pag may tumatawag. Sa sobrang takot, hindi na kami naghiwa-hiwalay. Marami pa akong kwento at karanasan sa hospital kahit po sa bahay mismo namin. Sa ngayon, ito na lang po muna yung maibabahagi ko. Sana po ay mabasa ang aking kwento at maraming salamat, Sir Bob. Hello po, Sir Bob. Tawagin na lang akong John. Lagi ko pong napapainggan yung mga kwento nyo sa YouTube channel at gusto ko pong mag-share ang na-experience ko at ng girlfriend ko. Marami po ito. Pero sa ngayon ay 2 na lang po muna yung ibabahagi ko. Sana rin po ay mapainggan ko itong kwento ko sa channel. Yung unang experience ko ay nung bata pa ako.
mga nasa kinder pa lang. Nangyari po siya sa Bicol. Yung lola ko po kasi ay taga Bicol at doon po muna kami pinatira ng mga magulang ko kasama yung kuya ko. Yung nangyari ay habang natutulog ako, bigla akong nagising sa kalagitnaan ng gabi. At nung paggising ko ay parang ang bigat ng katawan ko. Parang may something na masamang nararamdaman. Gising din yung lola ko nung time na to at parang bang binabantayan niya ako. Meron ding naasindi na yung kandila sa harap ko. Nagtataka ako kung bakit pa yung naasinding kandila kasi hindi naman kami nagsisindi noon pag matutulog na kami. Nung nalaman ng lola ko na nagising ako, sinabi niya sa akin na muntik na akong makuha ng aswang. Hindi ko po alam, Sir Bob, kung tinatakot lang ako ng lola ko o totoong gusto talaga akong kunin ng isang aswang nung gabing yon. Di ko pa rin makalimutan yung pangyayari at naatatak pa rin sa memorya ko. Yung pangalawa naman po ay nangyari noong July 12, 2024. Ang naka-experience nito ay yung girlfriend ko. Nasa Discord call kami ng girlfriend ko at madaling araw siya nangyari. Bago po pala mangyari yon ay nasa call kami at nanonood ng YouTube ng mga nakakatakot na kwento. Yung pinapanood pa namin nung una ay yung horror stories ng mga taong open ng third eye. Ganon din po kasi yung girlfriend ko. Sunod naming pinanood ay yung thrillers ng Exorcism of Emily Rose. Ayaw ko po kasing panoorin yon kasama yung girlfriend ko kasi sabi ng papa niya ay wag raw panoorin yung movie na yon na hango sa totoong buhay. Yung girlfriend ko po kasi ay mataas yung sensitivity niya pagdating sa mga ganoong bagay. Kaya pinagsasabihan siya ng pamilya niya na umiwas sa mga ganon. Baka raw po kasi may mangyaring masama sa kanya kapag nanood ng about sa mga possessions. Pero dahil gusto niyang mapanood yun, sinuggest ko na lang na trailer muna yung panoorin namin. Yung time po na to, siguro mga around 4 AM to 5:30 AM. After naming manood ng trailer ng Exorcism of Emily Rose, kinabahan po yung girlfriend ko kasi may nararamdaman daw siya sa paligid na hindi nakikita. Nakakakita po kasi yung GF ko ng mga kaluluwa at mga elemento. Nasabi niya rin sa akin na mas mainam pa raw kung nagpapakita sila kesa sa nagpaparamdam lang. Kaya nung time na yon, nagpatugtog na lang siya ng worship songs. May isang kanta sa playlist na ang title ay Hosanna na ang translation po is Please Save Us, We Pray. Dito na rin po nagsimula yung mga nakakatakot na nangyari. Narinig ko po yung kanta na pinapatugtog niya at bago pa man dumating sa chorus ng kanta na ang lyrics ay Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest ay biglang tumigil yung tugtog. 3 beses nangyari yon. Di naman ginagalaw ng GF ko yung laptop niya pero kusang humihinto. Sa sobrang kaba namin, nagpatugtog na lang kami ng ibang worship songs. Okay naman at hindi humihinto yung ibang songs. Pero nung sa song ng Hosanna na, tuloy pa rin talaga ang paghinto niya. Laging sa part ng Hosanna. Parang ayaw nilang marinig yung next part ng song o may gusto silang sabihin sa GF ko. Para mabaling yung atensyon namin, naglaro na lang kami ng Mobile Legends habang nagpapatugtog ng praise at worship songs. Pero yung sumunod na nangyari ay biglang na AFK o away from keyboard yung girlfriend ko sa ML. Tinanong ko kung bakit bigla na lang siyang nawala. Then ang sabi niya, nawalan daw ng battery lahat ng gadgets niya. Like lahat talaga, including power bank, iPad, cellphone at laptop. Lahat na drain. Nangyari ito mga 1.5 oras matapos namin panoorin yung trailers ng The Exorcism of Emily Rose. Banggitin ko lang din po pala na narinig po namin ng GF ko yung actual footage na nirecord ng pare during the exorcism, kaya mas nakakatakot. Sinabi pa niya sa akin na yung phone, laptop, iPad at power bank niya ay imposibleng mag-drain ng sabay-sabay kasi full charge yung iba at lagpas kalahati naman yung battery ng iba pa. Sinabi ko na wag na lang muna siya sa kwarto niya at bumaba at magstay sa mama niya. Kinuwento raw niya sa mama niya yung buong nangyari at nagdasal.
Simula bata ay ganoon na po yung GF ko. Nakakakita siya ng mga kaluluwa at elemento pero hindi naman daw niya pinapansin dahil nasanay na siya at hindi naman daw po siya sinasaktan at ginagambala ng mga ito. Grabe yung kaba ko sa kanya noon, Sir Bob. Pero buti na lang, ganoon lang yung nangyari at hindi na sumama pa. Nagpapasalamat din ako kay Lord noon dahil prinotektahan niya yung girlfriend ko at alam ko na siya lagi nagpoprotekta. Ito na lang po muna yung ikukwento ko, Sir Bob. Hesitant po kasi yung girlfriend ko na mag-send ng kwento niya kaya ako pong muna yung nagsusulat sa ngayon. Mag-iipon daw muna siya ng lakas ng loob para siya na mismo yung mag-share sa mga personal niyang karanasan. Sana po ay ma-feature ito sa inyong YouTube channel. Maraming salamat po sa pagbabasa at God bless sa lahat. Magandang araw po. Ako si Sean, Sir Bob, isa sa mga silent listeners nyo. Itong kwento ko ay tungkol sa aming probinsya sa Masbate. Pero matagal na itong nangyari nung bata pa ako. Isang araw, ginising ako ni Mama. Sinabi niya sa akin na may pupuntahan kaming birthday party pero nasa baryo pa ito. Mga 4 na araw daw kami doon. Nung pagdating pa lang namin, sinalubong agad kami ng mga kamag-anak at pumasok. Umakyat ako ng second floor at nakita ang lumang salamin. Tumingin ako sa salamin na yon. May napansin akong 2 figura sa tabi ko pero paglingon ko ay wala naman. Doon nagtayuan ang mga balahibo ko saka kumaripas ng takbo pababa. Lumipas ang oras. Nang gumabi na ay nagparty na kami. Lumipas ang ilang oras pa at nakaramdam na ako ng antok. Si Mama rin ay nakaramdam na rin ng antok at nagsimula kaming pumunta ng second floor. Habang nag-aayos ako ng higaan naming banig para matulog na, ay may biglang bumato sa unan ko sa tapat ko banda. Doon ako nagulat, pati nga rin si Mama. Hindi na lang namin pinansin yon dahil baka may nahulog lang. Kinabukasan, nagpunta si Mama sa biyanan niya na grandparent ko. Hindi na ako sumama nun. Ako lang yung mag-isa sa bahay na yon. At dahil walang magawa ay naglaro na lang ako. Nang may biglang tumunog sa likod ng aparador namin. Na-curious ako kung ano yon. Sabay dahan-dahan kong sinilip sa baba ng aparador. Nagulat ako sa nakita ko. Isang nilalang na maitim. Nagtayuan na naman yung mga balahibo ko sa batok, papuntang braso at kumaripas ang takbo papuntang first floor. Saktong dumating na sila at nakita ako ni Mama. Nagtanong pa nga siya kung bakit ako namumutla. Wala akong maisagot sa kanya dahil sa takot ko. Pinakalma niya ako nun. Doon na ako nagkwento tungkol sa naranasan ko sa 2nd palapag na may nakita akong maitim na nilalang. Nagtaka naman siya at sinabi na baka imagination ko lang yon. Di ko na yun masyadong inintindi kasi alam ko na parang hindi siya naniniwala. Nung kinagabihan, habang kumakain kami kasama ang mga kamag-anak ay biglang nag-brown out. Kumuha si na tita ng gasera ng ilaw at ang sabi naman ni Mama ay kunin ko raw sa taas yung dala naming ilaw. Kaya agad ko naman na sinunod yun. Dali-dali akong nagpunta sa second floor at tinalungkat ang bag na dala namin. Nung mahanap ko na yung flashlight, bigla akong napasilip sa bintana kasi para bang may napansin ako sa lumang banyo. Inon ko yung flashlight. Pagpunta sa lumang banyo ay laking gulat ko na para bang may nakaupo na isang figura ng lalaki. Nagtayuan ang mga balahibo ko at nagdali-daling bumaba. Di ko na sinabi kay Mama yung nakita ko dahil alam kong hindi naman siya maniniwala sa akin. Matapos yon ay nakaramdam na rin kami ng antok. Kanya-kanya kaming latag ng higaan. Lumipas pa ang oras, ako pati mga pinsan kong doon natutulog ay naatulog na. Puwera na lang kay Mama. Siya na lang yung natirang gising. Kinaumagahan, nilapitan ako ni Mama.
Tinanong ko naman siya kung ano yon. Ang sabi niya sa akin, hindi raw siya nakatulog kagabi ng maayos. Tanong ko ay bakit? Para daw kasing habang papatulog siya, may nakita siyang bolang maliit na tumatalbog. Umiilaw pa nga raw yon. At habang tumatalbog daw yung bola, naarating daw yon sa gasera ng ilaw. Natamaan daw ng liwanag na nanggagaling sa gasera. Kitang-kita niyang biglang nawala yon. Doon na siya natakot at doon na siya naniwala na totoong maraming nagpapakita sa bahay na yon. Kinuwento ko na rin yung mga naranasan ko at naniniwala na siya. Nagdesisyon kami noon na umuwi na, pero ang sabi ni Mama ay bukas na lang daw para hindi masayang yung bakasyon namin. Nang lumipas na yung gabi ay pumunta na kami ng second floor para matulog. Si Mama noon himbing na ng pagkakatulog, habang ako naman ay hindi pa makatulog dahil hindi pa nakakaramdam ng antok. Habang nagpapaantok, may naramdaman ako na biglang umihip na hangin. Mainit siya. Napailing na lang ako at hindi ko na masyadong pinansin. Pinilit kong makatulog. Kinabukasan, nang gumising si Mama, laking gulat ko na may napansin akong mga kalmot sa bandang tenga niya. Kaagad kong sinabi sa kanya yon. Pati nga siya ay nagulat at nagtaka kung paano siya nagkaroon ng kalmot. Hindi naman siya kumakamot at hindi mahaba ang mga kuko niya. Sobrang liit ng mga kalmot na parang mas maliit pa sa mga sanggol. Aakalain mong galing sa duwende. Doon na natakot si Mama at doon na talaga kami nagdesisyon na umuwi na. Ito lang po ang kwento ko, Sir Bob. Pasensya na kung hindi ako magaling magsulat ng kwento. Kayo na po sana ang bahala. Sana rin ay maisali nyo to sa inyong video. God bless po sa inyo.